Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, lumabas sa isang pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF na maraming estudyanteng Pilipino na nasa grade 3 ay may math at literacy level na pang-kinder lamang. Ibig sabihin nito, ang nalalaman nila sa pagbibilang at pagkukwenta ay napaka-basic pa lamang para sa isang mag-aaral na nasa mas mataas na antas sa elementarya. Nasa grade 3. Sa grade 3, kapanalig, dapat nakapagbibilang na ang estudyante ng hanggang 10,000. Kaya na nilang mag-add. Kaya na nilang mag-subtract, mag-multiply, mag-divide na mga bilang na may hanggang 2 numero gamit lamang ang kanilang pag-iisip. Naunawaan na dapat nila ang paggamit ng fractions at ang iba't ibang uri nito. Sa grade 3, marunong na dapat silang gumamit ng English. Nakapagbabasa na sila at naunawaan ang teksto at tagapagsalita na rin ito. Sa kanilang pagsulat, kompleto na ang diwa at tama pati ang grammar. Hindi sila nahihirapan sa spelling ng mga salita. Kaya na nilang magsulat ng mga sanaysay o compositions, formal man or informal, kung saan malinaw ang ideyang nais nilang iparating. At ang pinakamahalaga, hindi lang sila nakapagbabasa, naintindihan nila ang kanilang binabasa. Importante yan, understanding. Hindi na ito ang kaso sa maraming grade 3 students sa Pilipinas. Pang-kinder pa lang ang kaya nila pagdating sa pagsulat, pagbabasa, pagbilang, at pagkukwenta. Anong tingin ninyo sa mga anak at apo ninyong mga nasa grade 3 ngayon? Nakakabagabag ito pero hindi na nakakagulat, kapanalig. Ilang pag-aaral na ang nailabas tungkol sa estado ng edukasyon sa Pilipinas at marami sa mga ito ay nagsasabing kulang na kulang ang kakayahan ng ating mga mag-aaral. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. Noong school year 2024-2025, halos isa lamang sa 4 na grade 3 students sa Metro Manila o 24% ang marunong ng division. Ang 3 natitira, baka hindi pa nga alam kung anong ibig sabihin ng division. Halos 4 sa 10 grade 3 students naman o 44% ang marunong ng subtraction. Gayong sa kinder pa lamang dapat alam na ito ng mga bata. Ano ang tugon ng Department of Education o DepEd sa matinding suliranin ng edukasyon? Ang unang 3 taon pagkatapos ng kinder o grade 1 hanggang grade 3 ay itutuon daw sa functional literacy. Tumutukoy ito sa mga pangunahing kakayahan gaya ng pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang at pagkukwenta. Para magawa ito ng mas malalim, babawasan ng DepEd ang mga subjects 5 sa grade 1, 5 sa grade 2, at 6 sa grade 3. Pero malaking hamon ito dahil nasa 4.5 milyong estudyante ang nangangailangan ng tinatawag na intervention o nakatutok sa paggabay. Ang edukasyon, kapanalig, ay isang paraan para maisakatuparan ang nasasaad sa Kawikaan 22:6. Ituro sa mga bata ang dapat nilang lakaran. Kapanalig, kaya napakahalagang natatanggap ng kabataan, lalo na sa mga unang taon ng kanilang pag-aaral, ang edukasyong makatutulong sa kanilang paglago bilang mga individual at bilang mga kabahagi ng buhay ng isang lipunan. Pangunahin dito ang tinatawag nating literacy o ang pagiging marunong magbasa, magsulat, magbilang, magkwenta. Nagbibigay ito sa mga tao ng pagkakataong linangin ang kanilang sarili at makalahok sa lipunan, mga bagay na mahalaga sa pagkataguyod ng ating dignidad.
Ang dignidad ng tao naman ay haligi ng mga panlipunang turo ng Santa Iglesia. Kaya mga kapanalig, tulungan natin ang Estado sa pagtupad nito sa tungkuling magbigay ng dekalidad na edukasyon sa kabataan. Ihanda natin ang ating mga anak at apo sa buhay na kakaharapin nila. Hikayatin natin sila ng matutong magbasa, matutong magsulat, magkwenta sa halip na hayaan silang gugulin ang panahon sa social media at mga libangang hindi sila tinutulungang mag-isip. Anong kinabukasan ng meron tayo kung hindi marunong magbasa, hindi marunong magbilang ang mga susunod na salig-saling lahi? Kapanalig, tayo po ang uhusgahan ng kasaysayan. Anong ginawa natin noong panahon natin para sa kinabukasan ng kabataan? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.